Tumutulong na rin ang National Bureau of Investigation para matukoy ang salarin sa pagkamatay ng biktima ng ligaw na bala na si Stephanie Nicole Elia. Susuriin na rin ng pulis ang mga slug ng baril na nakuha sa tapat ng bahay ng dating sundalo na umaming nagpaputok ng baril sa Caloocan noong bisperas ng Bagong Taon. Mula sa Caloocan City, may ulat on the spot si John Consulta. John? Paris, isa sa ilalim sa ballistic examination ang 3 slug ng kalibre 45 baril na na-recover sa tapat ng bahay ni Juan Agus kahapon. Ayon kay Police Superintendent Jack Candelario, hepe ng Caloocan City Deputy Chief ng Caloocan City Police, mahalagang mapag-aralan ang mga nakuhang slug para makita kung kaparehas ang groove marks nito sa na-recover na slug mula kay Nicole at para malaman kung nagpalit ng barrel o hindi ng kanyang kalibre 45 na baril si Juan Agus bago sumuko. Inihatid na rin ng Caloocan PNP Maris ang sulat sa 32 gun owners ng kalibre 45 sa lugar na pinaniniwala ang pinanggalingan ng bala na nakapatay kay Nicole base sa bullet trajectory examination ng mga investigador. Ayon sa Caloocan Police ay hihilingin nilang ipresenta ng mga gun owners ang mga naturang baril para ma-examine bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Kahit di sa kanila ang baril na pinanggalingan ng balang pumatay kay Nicole ay maaari pa rin silang mapanagot kapag nag-match ang kanilang baril sa alinman sa 11 slug na na-recover sa lugar nitong Bagong Taon. Samantala, Maris, nagtungo kagabi ang NBI-DID sa crime scene sa Caloocan City para makapagsagawa ng parallel investigation sa pagkamatay ni Nicole. Maingat na sinurvey ang lugar kung saan tinamaan si Nicole ng ligaw na bala at inikutan ang mga lugar na maaaring pwesto ng shooter. Ayon kay Attorney Daniela Lucis ng NBI Death Investigation Division, sa tulong ng mga datos tulad ng anggulo ng bagsak ng bala at pwesto ni Nicole, inaasahan nilang matutukoy din ang eksaktong lugar kung saan pinaputok ang kalibre 45 baril na pumatay kay Nicole. Tuloy naman, Marisa, ang pagdating ng mga nais na kiramay sa pamilya ni Nicole at sa Biyernes ay inaasahang dadalhin ito sa Tala Elementary School para doon iburol. Kung may nakita kayo mga nagpaputok, sana po ngayon po yung tamang oras na i-share nyo po, i-ano nyo po sa amin para po matulungan po natin yung biktima. Yun lang. Sa ngayon, Marisa, ay umaabot na sa 400,000 pesos ang kabuuang reward money para sa sino mga sibilyan o impormante na makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa shooter na maaaring nga nakapatay dito kay Nicole. At yan muna latest mula pa rin sa Caloocan. Balik sa iyo, Maris. John, hanggang sa ngayon ba may mga lumalapit pa o may mga karagdagang mga saksi pa o testimonya mula sa mga kapitbahay na maaaring makatulong kung may nakita ba sila na nagpaputok o may narinig silang nagpaputok? Tuloy-tuloy pa rin, Marisa, ang dating ng impormasyon at ito ang pinapasalamatan nga ng Caloocan Police, pero patuloy sila na nawagan, partikular doon sa maaari pa makapagbigay ng iba pang mga eyewitness account patungkol nga dito sa mga nagpaputok noong araw ng Bagong Taon para nga ito na mas mapapabilis ang process of elimination ika nga ng Caloocan Police upang tuluyang matukoy kung sino nga ang may hawak ng baril na pumatay kay Nicole. Maris? Maraming salamat sa iyo, John Consulta.